Purihin ang Panginoon, salamat po sa inyong pakikipag-isa, sa pakikinig, sa mga talatang ating pong pakinggan, binasa ng ating kapatid sa aklat ng unang Pedro. From the book of 1 Peter chapter 1, verse 13 hanggang 17. At pag-uusapan natin dito, ang minsan natin na pag-uusapan nakaraang taon, ang isang napakamahalagang bagay sa buhay nating mga mananampalataya. Ito yung pamumuhay na may kabanalan. Bago tayo magpatuloy dito ay bibigyan po natin ng pansin kung bakit ito sinulat ni Apostol Pedro. Ito ay kanyang sinulat sa mga Jewish Christian sa Jerusalem na kung saan dahil sa pag-uusig sa kanila ay nangalat ito sa iba't ibang lugar ng Asia Minor. At pagkatapos siyang naaralan ng isang napakalaking pag-asa sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, sa kaligtasan na kanilang tinanggap, ay kanyang ipinagpatuloy sa kanila ang ganitong mga bagay na dapat gawin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung pamumuhay na may kabanalan. Dahil pagdating sa verse 16, yung binasa ng ating kapatid kanina, merong sinasabi na ito pong talatang ito ay nanggagaling to sa aklat ng Exodus na sinasabing magpakabanal kayo dahil banal ako. Ito po yung sa verse 16 ng 1 Peter chapter 1 na binasa ng ating kapatid kanina. So ito po yung ating pong pag-uusapan ngayon. Ito yung ating pag-aaralan dahil napakaraming mga bagay din po tayong matututunan dito. At ito din po yung nararapat sa bawat isa sa atin sa ating kapanahunan ngayon bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So ito pong salitang kabanalan o pagiging banal ay nararapat sa mga anak ng Diyos dahil ang ating Diyos ay ay banal. No? Sa mga katuwid, alalahanin natin yung nakasaad sa aklat ng Isaiah. Sa Isaiah chapter 6 verse 3, papansin natin doon na nagkaroon ng pangitain si Isaias sa patungkol sa mga anghel na nag-awitan na sinasabing banal-banal, no? Na sinasabi ng mga anghel doon na banal-banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan ay sumasakop sa buong mundo. So yan yung narinig ni Isaiah sa pamamagitan ng mga anghel doon sa kanyang vision. So, isang patunay dito na ang kabanalan ay napakamahalaga dahil ang ating Diyos ay banal. Ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam ng ibig sabihin ng pagiging banal, no? Gusto ko lamang pong banggitin ito. At sa mga nakakaalam na, isang paalala po sa bawat isa sa atin na ang pagiging banal po, ang ibig sabihin ay separation to anything that is against God and His law. No? Ito yung pagkahiwalay natin doon sa mga bagay na laban sa ating Panginoong Diyos at laban sa kanyang mga kautusan. Sabi ito, to be set apart and to be perfect in every way, free from blemish, spot or wrinkle, in every sense. So, ang banal na kasulatan ay nagsasabi din naman na tayo po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ano? Dahil sa ating mga kasalanan. So walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Subalit, glory to God na meron siyang ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan binago ang ating buhay simula sa karumihan tungo sa katuwiran. No? Sabi ng aklat ng Hebrew chapter 13 verse 12, ganyan din ang nangyari kay Jesus, pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. No? Hebrews 13 verse 12 po yun. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para tayo para sa ating kasalanan, para tayo po ay maging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, huwag nating isipin na kaya din nating magiging banal sa pamamagitan ng ating sarili. No? We can never be holy on our own. Hindi natin kailanman
maging magpakabanal sa sariling saganang atin lamang. But God made a way for us to be holy sa pamamagitan ng katubusan ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo sa bawat isa sa atin, no? Sa kanyang dugo na ibuhos para sa atin. At tayo ngayon ay nagkaroon ng katuwiran, kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, being holy, mga kapatid, dahil ito yung tinuro ni Peter sa mga Hudyong Kristiyano sa kanilang kapanahunan, bakit niya isinulat ito? Kapag ang bawat isa ay merong relasyon sa ating Panginoong Kristo, hindi po tayo dapat mamili kung magpakabanal ba tayo o hindi. Magiging banal ba tayo o hindi. Matik po yan dahil tayo ay merong relasyon sa ating Panginoong Kristo, merong pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon natin. Ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos at ng banal na Espiritu na sumasa atin ay naroon. Kaya tayo ay nagiging banal. Kaya tayo ay nagiging hiwalay sa desire ng sanlibutan. Nandun na yung desire natin sa banal na Espiritu na nanahan sa atin. Kaya tayo ay nagiging banal. Ngayon, kailangan lamang nating tiyakin kung na tayo ba ay sumusunod sa kalooban ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin para tayo ay magiging banal sa harapan ng ating Panginoon. So, itong kabanalan na ito ay isang buhay na simula sa immoralidad tungo sa dalisay na pamumuhay sa ating Panginoong Kristo. Now, 1 Thessalonians, sabi ni Paul doon, chapter 4, verse 3 hanggang 8, no? Pero pansinin lamang natin yung verse 7 doon sa 1 Thessalonians chapter 4, na sabi doon, "For God has not called us for impurity, but in holiness." Tinawag tayo ng Diyos hindi sa pagiging marumi, kundi sa pamumuhay na merong kabanalan. Nais ng Diyos na maging banal ang bawat isa sa atin. So kinakailangan daw po na bawat isa doon sa verse 3 ng unang Thessalonica chapter 4, no? Verse 3, nais ng Diyos, ang sabi doon, na maging banal kayo. So, sa bawat isa sa atin, ang kabanalan ay napakamahalaga. Katulad ni Pedro, itinuturo niya doon sa mga Kristiyano na yun, no? Dahil nga sila ay may mabigat na karanasan dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo noong panahon na yun, inuusig sila ng mga pagano at tawag dito, pinaalis sila sa Jerusalem. Kaya kung minsan, kung saan-saan na sila nagpupunta, according to the Bible, nag-scattered sila dun sa Asia Minor. Kaya si Peter po ay binigyan niya ng pansin na ituon nila ang kanilang mga buhay doon sa kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa kanila, at habang naghihintay sila sa ating Panginoong Kristo ay kinakailangan nilang mamuhay na may pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin nun, mamuhay na merong kabanalan. So, tayo din naman ngayon ay kinakailangan nating maging masunurin sa ganitong mga itinuturo sa bawat isa sa atin. Okay? So, dito po una sa lahat, back to the passage na ating pong binasa sa unang Pedro kanina, ng ating mga kapatid. So, dapat nating tandaan palagi na ang salitang pagiging banal ay ito yung paghubad natin dun sa dati nating buhay. No? Sabi ito, living a life characterized by putting off your old self and putting on the new self created to be like God. Yan ay si Paul po ang turo niyan, nagsabi niyan sa aklat ng Efesos chapter 4, verse 22 and 24. Sabi niya doon, talikuran ninyo ang mga dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. So,
wala na tayo doon sa gawain na dati nating pagkatao. Sabi niya, ang pagkataong ito ay siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa mahasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Sabi niya doon sa verse 23 ng chapter 4 ng Efeso, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita ninyong binago kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng ating Diyos. So, napakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na alalahanin natin palagi yung ating kalagayan. Wala na tayo sa dating buhay, no? Putting off our old self, at inilagay natin yung ating sarili sa panibagong buhay na create ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong dito, paano ba mamuhay ng isang buhay na may kabanalan according dun sa text nating binasa sa 1 Peter chapter 1 verse 13 hanggang 17. Na unang-una, napakalinaw naman po na ating pong titingnan. Dito muna tayo sa talatang ito ng ating binasa kanina, yung ating pinakikinggan, 1 Peter chapter 1. Sabi dito, sa verse 13, merong natawag na digmaan ng kaisipan dito. Kaya sabi niya dito, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Kinakailangan magkaroon ng self-control yung ating pong mindset. Sabi nga ni Paul pa rin sa Ephesians chapter 4 verse 3, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Yun yung ating nabasa kanina. So, napakamahalaga na atin pong mapaglabanan yung ating pong kaisipan. Sabi ko kanina, kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na dapat na naghihirap ang ating pong kaisipan na mamili kung tayo ba ay pipiliin ba natin ang pagsunod sa ating Diyos o sa sanlibutan ito. No. Merong banal na espiritu na binibigay ang Diyos sa atin. Walang kahirap-hirap, yun na lamang ating tingnan at yun ang ating sundin. Yun ang magiging basis ng ating kaisipan. Yun ang magiging basis ng ating pong laman ng ating mga puso. Yan ang magiging basis ng ating pong kung paano tayo mamuhay o ikinakandak yung pong nasa loob na nananahan sa atin. So ito po ay sa pamamagitan lamang ng kaisipan. Huwag nating pahirapan ang ating sarili. Sa banal na kasulatan, ang dami pong instruction dyan na magsisilbing kaalaman natin. Ang dapat lang nating gawin dyan ay ating pong pagkatiwalaan at sampalatayanan ng salitang ito ay salita ng katotohanan at buhay na salita na bumabago ng ating pong mga kaisipan, puso at buhay. So, mindset na kaisipan doon sa pag-asa sa darating, no? Sabi nga dito sa Romans 8 chapter 8 verse 5 and 6. Those who live according to the sinful nature have their mindset on what that nature desires. Yun daw pong yung pong mga taong namumuhay doon sa makasalanang pamumuhay ay meron silang kaisipan ng kamalian. Kung ano yung binibigay ng nature ng sanlibutan ito, yun ang kanilang may nagiging kaisipan. Subalit sabi niya dito, but those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. So tandaan natin, ang mga tayo na mga mananampalataya ay merong banal na espiritu na sumasa atin. Kaya nga sabi ito, those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. So yung mindset natin, merong nakatuon ng ating mga puso kung ano yung ninanais ng banal na espiritu na sumasa atin. Sabi nga dito, the mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Yan ang kagandahan sa kalagayan natin. Kaya pakatandaan natin,
mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos na magiging banal tayo sa kanyang harapan. Subalit pakatandaan natin na hindi natin kayang gawin sa saganang sariling atin ang kabanalan. Magiging banal ang bawat isa sa atin sa harapan ng ating Panginoon kapag ang Espiritong sumasa atin ay yun ang ating sinusunod. Kapag ang pangunguna ng kabanalan ng Diyos ay ating sinusunod. So, ang dapat lamang nating gawin ay kinakailangang tumugon sa kung paano siya nangunguna sa atin para tayo ay maging hiwalay sa sanlibutang ito. At hindi na magiging desire natin yung mga dati nating mga kalagayan sa buhay, dati nating pamumuhay, kundi ang desire natin ngayon ay ang pagsunod sa ating sa nais ng banal na Espiritu sa atin dahil yan ang nagiging mindset natin. Okay, napakamahalaga. So, napakamahalagang magkaroon tayo ng decision making araw-araw sa ating mga buhay, ika nga, in the light of eternity. Na naliwanagan, isang kaisipan, isang pagpapasya na gawin, isipin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kaliwanagan ng banal na Espiritu na sumasa atin. So, ang makalangit na kaisipan ay mabubuo kapag isinasa puso mo si Kristo na namatay at nabuhay na mag-uli para sa kaligtasan mo. So, ganun lang siya kasimple. So, ang makalangit na kaisipan ay mabubuo kapag isinasa puso ng isang tao na si Kristo ay namatay at nabuhay na mag-uli para sa kanyang kaligtasan. Yan ang dapat natin isipin palagi. Para tayo ay makakagawa ng mga bagay in the light of eternity. Sabi ng Colossians 3, chapter 3, verse 1, ituon ang puso ng mga bagay na makalangit. Sabi niya dito sa English, since then you have been raised with Christ. No? Tayo ay nabuhay na bag-uli. Binigyan tayo ng panibagong buhay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi ito, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Totoo naman, ang ating kalagayan ay binuhay tayo uli kasama ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang panawagan ni Paul sa iglesia sa Colosas ay sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit, kung nasaan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So yun yung una nating matututunan. No? Yung ating kaisipan. Sa pagiging banal, nandun yan, naglalaban-laban yan sa kaisipan. Kinakailangan yung mindset natin ay kontrolado ng banal na Espiritu. Kinakailangan ng mindset natin ay nandun sa pag-asa, sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Ikalawa, ayan doon po natin matatagpuan sa verse 14 and 15. Yung sabi kanina, nung binasa natin, binasa ng ating kapatid sa 1 Peter chapter 1. Ang sabi sa verse 14 hanggang 15, basahin ko po muli, sabi ito, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo nung hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya't dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Di ba? So tayo po ay tinawag ng ating Panginoong Diyos sa kabanalan. Dahil ang tumawag sa atin ay banal. Kaya sabi ito, huwag nang umayon sa masamang hangarin ng sanlibutan. Yan yung dati nating buhay. No? Lahat naman tayo ay merong mga masamang hangarin noon dahil hindi pa tayo natuturuan ng salita ng katuwiran na tinanggap natin ngayon. Ngayon, na nandoon na ang banal na salita, kumikilos na sa ating mga buhay, sinusunod natin at ito ang ating pinakikilos sa ating mga sarili, sa ating kaisipan, sa ating damdamin. Tayo ngayon ay nagkakaroon na ng buhay na pagsunod. So, obedience to the Lord ay napakamahalaga. Diba? Doon sa ikalawang bahagi. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag nang padadala sa masamang hilig. Mahalaga sa harapan ng ating Panginoon na maging masunurin tayo sa Kanya.
Napag-aaralan din natin yan ng mga nakaraang mga linggo. Kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, matutuwa siya, at kapag natuwa ang ating Diyos, i-bless niya tayo. Diba? Hindi naman sinungaling ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ay faithful sa kanyang mga pangako. Kapag natutuwa ang Diyos sa atin, may mga reward. Hindi lang natin alam kung ano. Hindi natin matukoy dahil ang Diyos lang nakakaalam nun kung ano yung reward na kanyang gagawin, kung ano yung mga bagay na i-bless niya sa isang taong kinatutuan niya. Diba? So, tayo po ay naliwanagan na. Yan yung ating kalagayan. Kalagayan natin, una, dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ay hindi na tayo sumasang-ayon sa dati nating pamumuhay nung wala pa tayo sa ating Panginoon Kristo. Ngayon na, dahil sumunod tayo sa ating Panginoon, pinagiging banal niya tayo, naliwanagan na ang bawat isa sa atin. Naiging banal na ang ating ginagawa sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa, naiging banal na. Ibig sabihin, hindi na nagiging makamundo ang ginagawa natin. So nagkakaroon ng nade-develop na yung habit of holiness. Ngayon, kung ating pag-aaralan, paano ba ma-develop yung habit of holiness? Kinakailangan may pagsisikap, may pagpapatuloy, at may pattern. Ang pattern ay banal na salita. May pagsumikap na naunawain ang salita ng Diyos at isabuhay natin ito. At ito yung intentional na pagbabasa ng banal na kasulatan. Intentional dahil hinahanap nating matuto sa buhay natin sa mundong ito sa pamamagitan ng turo ng banal na kasulatan. Kaya ang intention natin ay pangunahan tayo ng Diyos at maisabuhay natin ang ating pong matututunan sa kanyang banal na salita. So, may pattern po ang banal na kasulatan. Atin lamang pong basahin palagi. So, magiging disiplinadong Kristiyano tayo. Nawa, sabi ng aklat ng Romans, alam ng marami ito, chapter 12 verse 1. Sabi ito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, makikita natin sa ikalawa, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, tinuturo sa atin ng banal na kasulatan na ang pamumuhay bilang isang banal na buhay ay isang nararapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? So, napapansin natin yung itinuturo ng Biblia. Dito mautunan natin na merong tamang pagtingin ang Diyos sa kabanalan ng buhay na meron tayo. No? Living a holy life is our reasonable service. Magiging karapat-dapat lamang yung ating paglilingkod sa ating Panginoon kung ang ating mga buhay ay naka-align din po sa salita niya na itinuturo niya sa atin. Hindi ko pwede yung magaling lang tayo sa mga talata ng Biblia na mag-share, magbahagi, magsalita. Pero yung ating mga puso, yung ating kaisipan, iba naman ang nagiging desire. Nagiging makasanlibutan pa rin. So, living a holy life is our reasonable service. Kung gusto nating matuwa ang Diyos sa atin, dapat yung ating pong paglilingkod ay bunga ng kabanalan ng Diyos na ipinapamuhay natin. Dahil hindi tayo magiging banal, hindi natin kayang magpakabanal sa saganang atin, kundi ang banal na Espiritu na sumasa atin, kung ating pong ipapamuhay iyon, ay talagang magiging hiwalay tayo sa mga gawain ng sanlibutang ito. Banal, ika nga. So yun yung ikalawa, no? Mahalaga yung pagsunod. Ang ikatlo, na atin pong titingnan dito, bilang isang mananampalataya, ito po ay nanggagaling sa 1 Peter chapter 1 verse 17. Ang sabi niya doon, kaya kung tinatawag niyo siyang Ama,
kapag nanalangin kayo sa Kanya, di ba, pagka nanalangin tayo, lagi nating sinasabi, "O Lord, Father God," di ba? Tinatawag natin siyang Ama. Ang sabi dito, igalang ninyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Bakit? Dahil tayo na mga mananampalataya, malinaw naman sana na atin itong maalala sa ating mga buhay. Yung kalagayan natin na hindi tayo taga rito. Sabi dito, sa ikatlo nating matutunan sa 1 Peter chapter 1 verse 17, live your lives. Mamuhay tayo bilang mga hindi taga rito. Ibig sabihin, mamuhay na hindi taga rito at maliban dyan na merong paggalang sa ating Diyos. Itong salitang reverent po kasi, sabi ko last week, sa Diyos lang ito ginagamit. Di ba? Kung inyong napapansin, na nabanggit natin tong word na revere o reverence o reverent. Ito ay sa Diyos lamang ginagamit itong salitang ito. Na ang ibig ding sabihin ito ay paggalang. Yung nga lang, isang malalim na antas ng kalalagayan ng paggalang. Kaya reverent fear, ng mapitagang takot na mayroon dito. So, tandaan natin na tayo ay hindi taga rito sa mundong ito. At dapat nating panatilihin ang paggalang natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, pag sinasabing hindi tayo taga rito, ang purpose ng buhay natin ay hindi dito. Kung alam natin na tayo ay mga tagalangit, ang purpose ng buhay natin, ang layunin ng buhay natin ngayon ay para sa buhay na nakalaan. No? O sa buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi malinaw naman ang tinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang aklat sa Filipos chapter 3, verse 20. Nang sabi niya dito, our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. Tayo ay tagalangit, habang nandito tayo sa sanlibutan ito, ay nananabik tayong hintayin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo na nakatala sa aklat ng John, no? Sabi sa John 17 verse 16, no? Sabi ni Jesus Christ, they are not of the world, even as I am not of the world. No? Kung paanong si Kristo na hindi sa sanlibutan ito, tayo din ay hindi rin tayo makasanlibutan. Ganon din tayo. Ganon ang kalagayang ibinibigay sa atin ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, lagi nating isipin na tayo ay hindi taga rito. Lagay natin sa mindset natin, ituon natin sa ating mga kaisipan, na tagalangit tayo. Nang sa gayon, ang kabanalan po na ninanais ng Diyos sa ating mga buhay ay naroon. Diba? Makakamit natin, maikakandak natin sa ating mga buhay. Alam niyo, mahirap mamuhay nung puro pagkukunwari. Mahirap mamuhay nung sabi nga ay pinapakita sa taong naglilingkod ka. Gumagawa ka ng mabuti. May mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan sa banal na kasulatan, gusto nilang gumawa ng mabuti para magkaroon sila ng kaligtasan. Di ba? Kung minsan namumuhay sila ng taliwas sa kalooban ng Panginoon, pagdating ng araw na kanila pong ginagawa, gusto nilang mag-serve sa church. Gusto nilang, hindi lang yan sa church natin, kung minsan sa ibang mga grupo ng pananampalataya, meron din silang natawag na church, no? At sila ay pupunta doon para maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung minsan, alam niyo, napapansin natin sa sanlibutan ito, hindi sa ating church, no? Napapansin natin sa ibang mga tao, kung minsan, ang kanilang maling kapamaraanan sa buhay ay gusto nilang itago doon sa minsanang paglilingkod nila sa iglesia, sa church na meron sila. Alam niyo, kung minsan,
ang binibigay sa atin, dapat nating isipin na ang binibigay sa atin ng Diyos ay isang buhay na masagana at mapayapang buhay. Lagi nating iisipin yan na dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nandun man tayo sa gawain na tinatawag nating mga Kristiyanong gawain o nandun tayo sa pansarili nating buhay, palagi nating iisipin na tayo ay binanal ng ating Diyos. Na tayo ay hiwalay sa sanlibutan ito. Kaya anumang mga bagay na taliwas doon sa nais ng ating Panginoong Diyos, maiwasan na sana nating gawin. Maiwasan gawin kung una sa lahat, yung ating napag-aaralan kanina, maiwasan natin yung gawin kung ating alalahanin na tayo ay hindi taga-sanlibutan ito. Na ating alalahanin na napakamahalaga sa harapan ng Diyos ang sundin siya. 1 Peter chapter 2, pagkatapos nung kanyang pangangaral nitong sa chapter 1, meron siyang idinagdag doon meron siyang sinabi, meron siyang binanggit doon sa chapter 2 verse 11 ng 1 Peter pa rin. Sabi ni Pedro doon, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lust which wage war against the soul. Sa anong binanggit niya dito? Pinamamanhik niya bilang mga hindi taga-sanlibutan ito na layuan natin ang mga masamang pita ng laman na ito dahil ito ang nagpapagulo sa ating mga buhay. Totoo naman. Tandaan natin. Sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 17 kanina, idadagdag natin ito, walang pinapaboran ng Diyos. Okay, sabi, verse 17 po yan. Sa Tagalog, ang version po na ito ay contemporary version na Tagalog. Ang salita ng Diyos pa rin, nga lang, contemporary version. Ang sabi ni Pedro dito sa verse 17, walang pinapaboran ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, yung kaninang binanggit natin, di ba, pagka nagpe-pray tayo at natawag natin siyang Ama, ay igalang natin siya habang nainirahan pa tayo sa mundong ito. So, napakalinaw na kapag tayo ay meron ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo para sa mundong ito. Ang layunin natin sa buhay ay hindi nalilimitahan kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Kundi, ang ating layunin ay kung paano masisiyahan ang ating Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan pagkatapos natin sa mundong ito. So, tandaan natin yan, tayo ay hindi taga-sanlibutan. Tayo ay taga-langit, kaya nararapat lamang na igalang natin ang ating Diyos. So, tandaan natin kanina, merong paghahatol na gagawin ang ating Diyos. Sabi ito, God our Father will judge our work impartially in due time. Wala siyang pinapaboran sa kanyang paghuhukom. Depende yon sa ating ginagawa. Hindi nakadepende yung ating kaligtasan doon sa ating ginagawa dahil hindi tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa ating mga sariling gawa. Yung nga lang, pagkatapos nating iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. Nais ng ating Diyos na humiwalay tayo sa mundo. Nais ng ating Diyos na maging banal tayo sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang banal na Espiritu na sumasa atin. Alam niyo, yun ang mga bagay na dapat pakaalalahanin palagi ng isang Kristiyano. Minsan kasi, mayroong mga misconceptions ng pagiging banal ng isang Kristiyano. Yung ilan, kapag nakitaan ka lang ng konting mali sa kanilang paningin, iniisip na nila kaagad, akala ko ba banal yan dahil Kristiyano yan? Tandaan natin, ang tumitingin sa atin bilang banal ay ang Diyos na banal, hindi tao.
No? Hindi ito perspective ng tao, yung kabanalan. Ito ay perspective ng ating Panginoong Diyos bilang Diyos na banal. Kaya tayo ay magiging banal sa kanyang paningin, sa kanyang harapan, kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kalooban dahil siya po ay nananahan sa atin ang kanyang banal na espiritu. So hindi po mahirap hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. Mahirap lamang hanapin kung ang banal na espiritu na suma sa atin ay hindi natin kinakaugnay. Pero kinakailangan natin kaugnayin yan para malaman natin kung ano ang kanyang instruction sa atin. Ang ating responsibilidad ay sundin. At ang pagiging banal ay ang pagkilos yan ng banal na espiritu sa ating buhay, hindi po sa pamamagitan natin. Okay? So tayo ay hindi taga sanlibutan, sabi nga natin kanina. So in terms of practicing a holy lifestyle, kinakailangang maging isang disiplinadong mananampalataya tayo. Ibig sabihin, naging masaya tayo sa buhay natin habang sinusunod natin ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang kasiyahan natin ay sundin siya. At naging masaya din naman ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay kung siya po ay ating sinusunod. Kasi merong mga taong sumusunod sa nais ng Diyos pero hindi sila masaya. Dapat maging kasiyahan natin ang sundin ng ating Panginoong Diyos. Ganyan ang isang buhay na may kabanalan. Okay? So tandaan natin, simulan natin sa simula kanina, ating pong isa-summarize ito, ang digmaan sa pagiging banal at hindi banal ay nagsisimula yan sa ating isipan. Kinakailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos para hindi maghihirap ang ating isip kung alin ang ating sundin. So ano-ano ang mga bagay na sumasakop ngayon sa isipan ng bawat isa sa atin? Kamusta tayo? Kamusta yung ating mindset ngayon? Sa ating panahon ngayon kasi, hindi man sa church natin, kundi sa paligid, no? Talagang unti-unti nang nawala sa isipan ng mga tao ang natawag na reverent fear sa ating Diyos. Alam nilang may Diyos pero hindi sila nagkaroon ng takot sa Diyos. Hindi nga nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. So, tandaan natin, may kahatulan na gagawin ng ating Diyos. So, nawa ay maipagpatuloy natin ang mahalagang kaugalian para sa kabanalan na ninanais ng ating Diyos sa atin. At alam nyo, sa ating kapanahonan ngayon, tandaan natin ito, meron tayong maipagpatuloy natin yung kabanalan na yan kung pangahawakan natin ang banal na salita ng ating Diyos. Kalawa, pag-usayin natin yung ating kaugnayan sa Kanya, yung prayer life, Bible reading every day, yung ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. No? Araw-araw mayroong pagsamba na dapat gawin sa ating Panginoon. Dapat mag-worship tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagkilo sa ating mga buhay dahil siya ay nananahan sa atin. Ikalawa, magpatuloy tayong dumalo sa fellowship na meron tayo. Meron tayo ngayong virtual fellowship. Meron tayong mga devotional fellowship. Virtual. So, gawin natin yan. Panatilihin natin yan. Kalawa, hahantong ang buhay natin sa paglilingkod. No? Bilang bahagi ng panibagong buhay na meron tayo sa ating Panginoon, tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Depende kung paano tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, napakamahalaga po na mapanatili natin sa ating kapanahon ngayon, mga Kristyano, ang kahalagahan nito ng pagiging banal sa sanlibutan ito. Huwag nating pahirapan ang ating sarili. Hayaan nating mag-enjoy tayo sa ating buhay kasama ang ating Panginoon. Okay? Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon at naway napagpala kayo sa mga salita ng Diyos na ito na ating pong mailalagay sa ating mga buhay. God bless po sa lahat.